DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi kalupitan ang doktrina ng Islam. Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao, maging mapagmahal sa kapwa, Muslim man o Kristiyano. Anong paniniwala meron ka? Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Manong Damir, salamat sinundo mo kami. Meron ka palang multicab. Oo, ginagamit ko ito sa maliit na negosyo ko. Kargahan ko ng mga paninda. Saka ganito rin service ko pag meron ako lakad. Ay, isa nga pala, itong asawa mo, Muslim din ba? Ay, oo Manong, Muslim din ako. Pero Kristiyano ang nanay niya. Oh. Nagkakilala kami sa Davao. Ikaw ba Manong? Nag-asawa ka ba uli mula nang mamatay si Manang Fatima? Ay, hindi na. Negosyo na lang ginawa ko saka pagpapaaral sa anak ko. Kaya lang, wala na siya. Nakikiramay kami, Manong Damir. Nabalitaan namin ang nangyari sa anak mong si Amina. Hindi ko man lang nakita ang anak ko bago inilibing. Hindi ko maisip bakit may mga kapatid tayong Muslim na naghahasik ng takot at kaguluhan. Bakit hindi na lang sila makipagtulungan sa gobyerno? Naku, Manong Damir, naitatanong ko rin yan sa aking sarili. Hindi na nga sila nakatutulong. Nakakapirwisyo pa. Katulad ng pambubomba sa bayan natin. Sa 16 na namatay, 12 ang Muslim. Hindi ba nila nakikita? Kapwa nila Muslim ang kanilang pinahihirapan. Sabi kasi nila,
naaapi raw ang mga tulad nating Muslim. Tignan mo, ang malalawak na lupain sa bayan natin, nasa kamay ng mga Kristiyano. At tayong mga Muslim, tayo ang kanilang tauhan sa sarili nating bayan. Kasi sila ang may puhunan. Pero tingnan mo rin ang maraming Muslim dito sa Maynila. Pag nagtagal ka na rito, makikita mo mga Kristiyano naman ang mga tauhan nila. Katulad ko, 3 Kristiyanong babae ang tagapagtinda ko sa pwesto ko sa Divisoria. Manong Damir, nabanggit mo na rin lang tungkol sa pagtitinda. Pwede rin kaya akong magtinda? Pwede. Sige, ituturo ko sa iyo ang mga diskarte. Sherlyn, alam ko kaya hindi matapos-tapos ang iyong pag-iyak. Iniisip mo ang kalagayan mo. Ano po mangyayari sa buhay ko, Nay? Isa na lang po ako. Lakasan mo ang loob mo, anak. Nagsisisi ako na sumama ako kay Amina. Gusto ko kasi makarating sa iba't ibang lugar. Ito na pala ako. Sa totoo lang, sinisisi ko rin ang sarili ko, anak. Dapat hindi kita pinayagan. Sa isang banda, maswerte ka pa rin dahil buhay ka. Bakit ganun sila, Nay? Bakit ganun kaitim ang putiin nila? Bakit wala silang awa sa inosenteng tao? Anak, tama na. Sa ginagawa nila, naninira sila ng buhay, ng pamilya. Nawawasak sila ng mga pangarap. Nakakagalit sila. Kasumpa-sumpa ang mga teroristang yan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mga suki, bili na kayo. Kung ano hanap niyo, meron kami. Pantalon, sapatos. Bargain lang! Murang-mura! Pati medyas, stocking, brief, girdle. Lapit-lapit na! Uy, maganda to ha. Magkano tong sapatos? 280 lang. Wala na bang bawas? Boss, mababa na yun. Wala nang tawad. Ganun ba? Pwede bang isukat? Pwede. Dito mo isukat. sige. Ayan, sige. Kita mo, kasyang-kasya. Sakto! Kukunin ko na to! Ito nga pala yung bayad, ayan. Salamat. Ayan, inilagay ko na sa plastic, ha? Salamat, boss. Salamat din. Sige. Tama si Manong Damir. Malakas pagkakitaan ang pagtitinda ng sari-saring gamit sa bangketa. Maglalagay ka lang ng konti sa mga nangungulekta. 20 sa umaga, 20 sa gabi. Tapos, pwede na kaming magtinda kahit nakakaabala kami sa mga tao. Pansamantala, dito muna ako. Kumikita na ako. Ligtas pa ako sa mga sundalo. Ikaw pala, Edward.
Mano po, Nay? Kawaan ka ng Diyos. Si Charlene, ha? Ay, ayun. Nagkukulong na naman sa kanyang kwartong kapatid mo. Madalas ganyan siya mula nang makalabas sa ospital. Iyak lang ng iyak. Nagiging desperado na siya sa buhay, anak. Kahit naman siguro sinong maputulan ng isang paa, tiyak maaabolido rin. Lagi siya naghihimuto. Ano na lang daw ang mangyayari sa buhay niya? May inihanda po akong sorpresa para kay Charlene. Ha? Huwag niyo munang sasabihin sa kanya. Ano sorpresa? Ang commanding officer ho namin, may kaibigan ho siyang isang military prosthetist. Ano yung prosthetist? Yun po yung gumagawa ng prosthetic legs. Sa amin ng mga sundalo, may mga napuputulan ng paa o kaya braso. Kaya may mga commissioned officer na dalubasa sa paggawa ng mga ganon. Sabi ho ng CEO ko, ilalapit niyang kaso ni Charlene. Ipanghihingi raw niya ng tulong. Ay naku, sana nga Edward. Sana nga. Baka sakaling bumalik ang dating sigla sa buhay ng kapatid mo. Abdul, maganda na buhay natin dito sa Maynila. Ayoko nang bumalik sa Hulo. Ayan ka na naman, Ira. Narinig ko na naman sa iyo ang ganyang salita. Totoo, sinasabi ko. Gusto ko na dito. Alam mong hindi pwede yung iniisip mo. Ay, kasi naman, tumiwalag ka na sa... Ang bibig mo. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Tahimik na buhay natin dito, Abdul. Sa Hulong magulo. Wala tayo katahimikan. Dito kumikita tayo ng maayos sa pagtitinda. Bakit di natin gayahin si Manong Damir? Maluwag na siya sa buhay. May ipon na. Ira, magkaiba kami ng pinsan ko. Siya gusto lang niya mag-ipon ng pera, magpayaman. Iba ako. Gusto ko mag-ambag ng tulong sa grupo nating mga Muslim. Dahil may malaking inaasahan akong gantimpala mula kay Allah. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Manong Damir, saan ang punta mo? Ay, dyan sa inyo talaga ang punta ko, Ira. Ang asawa mo. Ay, maaga siyang umalis ng bahay. Ha? Nagtitinda na siya. May kailangan ka sa asawa ko? Oh, wala naman. Kukumustahin ko lang kayo dito sa kwartong inuupahan ninyo. Ayos lang kami. Ang mga kapitbahay niyo, maayos ba naman? Mababait ba sa inyo? Uy, yung iba mabait. Pero meron din ilan masungit. Parang ibang tingin nila sa mga Muslim. Ay, lagi mong paalalahanan si Abdul. Sabihin mo habaan ang pasensya. Pag nakita ng mga Kristiyanong yan na mabuti tayong makisama, magiging mabuti rin ang pakikitungo nila sa atin. Lagi ko naman siya sinasabihan, Manong. Oy, sige. Tutuloy na ako. Dumaan lang ako para kumustahin kayo. Sige. Sige po. Magkaiba talaga ang ugali si Manong Damir at Abdul. Ay, kung alam mo lang sana, Manong Damir. Kung kilala mo ng lubusan ng pinsan mo, sigurado, kasusuklaman mo siya.
tayo pupunta? Bakit sinundo mo kami ni inay nitong military jeep? Secret lang muna. Mamaya mo na malalaman pagdating natin sa lugar na sadya natin. Kakainis naman eh. Bakit pa surpresa pa? Oo nga naman, Edward. Sabihin mo na sa kapatid mo. Malalaman din naman niya. Sige na nga, sabihin ko na. Pupunta tayo sa klinik ng isang prosthetist. Prosthetist? Ano yun? Ang mga prosthetist ang gumagawa ng artificial legs ng mga taong napuputulan ng paa. Tulad mo. At wala tayong babayaran. Totoo, kuya? Magkakaroon na ako ng prosthetic leg? Makakalakad na ulit ako? Oo, anak. Pag nagkaroon ka na ng artificial na paa, kahit paano, makababalik ka sa mga dating ginagawa mo. At kapag sanay ka na sa paggamit ng prosthetic leg, pwede ka nang maghanap ng trabaho kung gusto mo. May tatanggap kaya sa isang tulad ko na baldado? Ano ka ba? Hindi ka na makukonsider na baldado pag meron ka ng prosthetic leg. Dahil malaya ka nang makakakilos at magagawa mo na kung ano ang gusto mong gawin. Salamat, Suki. Ay, mura na itong pantalon na nabili ko sa iyo. Salamat din. O, sige. Sige, ingat. Maganda na naman ang kinita ko ngayong maghapon. Pag nakaipon na ako ng malaki, babalik na ako sa hulo. Tiyak, naghihintay na sa akin ang mga kasamahan ko. Ipagpapatuloy na namin ang aming misyon. Hanggang kailan matitigil ang karahasan ng mga teroristang kinabibilangan ni Abdul? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo Estillore, Olive Madridejos, Susan Robles, Lionel Benamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Kent Villamor, at si Rosana Villegas sa papel na Ira. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiap, sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Luceno at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.